Your work matters to God. Yan po ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, kapatid, ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayon? Sige nga, hintayin po natin na sumagot yung kapatid na yan kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan sa oras na ito. Maaring ang iba po ay magsasabing busy ako sa negosyo o busy ako sa aking trabaho. Ang iba naman busy ako sa bahay. Ang iba naman magsasabing busy ako sa community. Ang iba naman ay magsasabing wala akong pinagkakaabalahan. Umaga hanggang hapon hanggang gabi, cellphone ang aking kausap. But of course, kung kayo po'y negosyante at online businessman ka or businesswoman, dapat ay cellphone talaga ang iyong hawak. Kasi online business ang iyong pinagkakaabalahan. Pero nais ko pong basahin ng Ecclesiastes chapter 5 verses 18 to 19 sa The Message na version. Ito po ang sinasabi. After looking at the way things are on this earth, here's what I have decided is the best way to live. Matapos niyang tingnan ang mga paraan ng buhay sa mundong ito, meron daw siyang nakitang magandang paraan kung paano maging maganda ang pamumuhay mo sa mundong ito. Una, sabi niya, take care of yourself. Pwede yung pakisabi sa iyong katabi, take care of yourself. Mag-exercise ka naman. Kumain ka ng gulay, ganyan. At matulog ng tama. Kasi baka 3 oras na lang ang tulog mo. Tapos pag magkasakit ka, magsabi ka kay Lord, Lord, pagalingin mo ako. Ang sabi ng Panginoon, take care of yourself. Ikalawa, sabi niya, have a good time. Maganda itong The Message version, ha? Una, sabi niya, take care of yourself. Ikalawa, have a good time. Pakisabi sa iyong katabi, may good time ka ba? O puro pasapot yung Have a good time. Pwede namang mamasyal, Sister Ruth, sa mga kapitbahay at makipagchika-chika. Pero wag namang magchismis. Di ba? Kaunting sharing patungkol sa life, kaunting sharing kung anong nangyayari sa ating paligid. Namamalayan natin ang dami ng tumatayo dito sa bayan ng Ojongan, magandang mga businesses, magandang mga kainan, si Pastor Andrew wala pa ring alam. So have a good time. Ano pa ang sabi niya? Take care of yourself, have a good time, and then pangatlo ang sabi niya, and make the most of whatever job you have for as long as God gives you life. Hindi lang puro good time ang gagawin mo. Kundi ang sabi niya, make the most of whatever job you have for as long as gives you your life. Gusto sabihin, pahalagahan mo ang iyong trabaho. Gawin mo ang pinaka-best sa iyong trabaho at mag-enjoy ka sa iyong trabaho. Meron pong isang missionary na nagbabiyahe. Sumasakay po siya sa isang bus. Every time na siya po sumasakay sa bus, yun din ang driver na kanyang nasasakyan. Yung bus ay isa lang ang driver. For so long, napabalik-balik siya sa kanyang biyahe, sabi niya sa driver, Mama, sabi niya, hindi ka ba nabuboard sa trabaho mo? Umaga, hapon, gabi, nagdadrive ka lang at same lang ang ruta na dinadaanan mo. Hindi ka ba nabuboard? Sabi noong driver, hindi po. Sapagkat hindi naman ruta ang tinitingnan ko, kundi ang mga taong nakasakay sa aking sasakyan. Sabi niya, anong gustong sabihin noon? Ang sagot noong driver, ang mga tao na sumasakay sa aking sasakyan ay nakakausap ko, I am learning from them, and I am experiencing what they have experienced in life. Ba-Inglesero tong driver. English kasi yung pagbasa ko, Sister Helen, tinagalog ko lang. So yun po ang nangyari. Ang dahilan kung bakit hindi nabuboard yung driver,
Sapagkat hindi niya tinitingnan na siya ay nagdadrive sa same ruta lang araw-araw, same bus lang araw-araw, kundi tinitingnan niya na ang kanyang ginagawa ay isang opportunity na makakita ng mga tao, maka-experience ng buhay ng ibang tao, at makapag-in touch sa buhay ng ibang tao. That's why every day he is excited. Sapagkat ini-expect niya may bagong mukha, may bagong kwento, may bagong karanasan siyang marinig at may experience sa kanyang pagdadrive. It is also our choice sa atin pong trabaho kung tayo po ay magagalit at mainis at mag-isip tayo magsulat ng resignation letter or enjoyin po natin ang ating trabaho. It is because God has something for us to do sa workplace kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. The Christian perspective of work is that ang atin pong work ay isa pong gawaing pagsamba. It is an act of worship. It is not only an act of worship, but an opportunity to be a witness for Christ. Kung kaya sa atin pong pagtatrabaho, makikita po natin, mayroon po tayong oportunidad na makapagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating diligence at ng ating excellence sa ating trabaho. And at the same time, may opportunity din po tayo na maging witness kung sino ang Diyos na gumagawa at gumagalaw sa ating buhay. Kaya kung tayo po ay parating late ng late at parating naunang umuwi bago pa po yung oras ng uwian sa trabaho, always remember, nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Amen! Hallelujah! Sometimes as humans, we see work or labor as a punishment. Bilang tao po, iniisip po natin na ang trabaho at ang paggawa, isa pong parusa. Kagaya ng sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 19, ang sabi ng Panginoon sa NIV version, by the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Pansinin po natin, ang perspektibo po ng Genesis chapter 3 verse 19, work and labor is a form of punishment, a consequence of human fall. Konsekwensya po ng pagkakasala ng tao sa Genesis chapter 3. Matapos pong kainin ni Adan at saka ni Eva, yung bunga ng punong ipinagbabawal ng ating Panginoon, they have realized that they are naked and the curse of death fall upon them. At ang konsekwensya, kakbay noong death ay yung trabaho, yung labor, yung sweat. Even the ground was cursed because of this fall of man. Pati po ang lupa ay sinumpa ng ating Panginoon na kung saan magtutubo yung mga halamang matitinik nang sa gayon padagdag sa hirap ng tao sa kanyang pagtatrabaho. And yet there is a positive note in the scriptures. If you go back in Genesis chapter 2, makikita po natin that work and labor is not a punishment, but it is a form of stewardship. Pwede ang pagkasabi, stewardship. Pag sinabi pong stewardship, tayo po ay katiwala. And as a stewardship, it is a form of worship sa ating Panginoon. Pansinin po natin, Genesis chapter 2 verse 15 sa Magandang Balita Biblia. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ano daw ang dahilan kung bakit nilagay ng Panginoong Diyos ang tao sa Eden? Upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. By the way, the term Eden is, ano ba ito? It's a biblical name, which means garden, paradise. Kaya nga hindi tama na sabihin mong hardin ng Eden or sabihin mo na paraiso ng Eden. Because Eden in itself means garden and paradise. Eden is a Persian perspective. Sa lingwahe ng Persia,
Ang Eden, gustong sabihin po, it is a walled garden, may wall na garden, ang daming tubig, ang daming bulaklak, ang daming mga puno na namumunga ng iba't ibang mga bunga. Kaya pag pumunta po kayo sa mga Persian na mga lugar, Persian influenced na mga lugar, parating may garden sila. At sa gitna ng garden na yan, merong mga fountain na makikita na siyang nagsusustain sa buong hardin. Kaya mapansin po natin sa description ng hardin ng Eden, makikita po natin na merong 4 na mga ilog na bumabalong mula sa gitna nito. Ano ang pangalan ng mga ilog na yon? May ilog ng Pison, may ilog ng Gihon, may ilog ng Tigris, at may ilog ng Euphrates. So yun yung 4 na ilog na makikita doon sa Eden. Kaya nga sinasabi ng mga Bible scholars na ang Eden pala ay doon makikita nandyan sa may Persian Gulf, Brother Roger. Pero sabi naman ng iba, makikita daw ang Eden dyan sa South China Sea. So by the way, bahala sila dyan kung anong mga pinag-uusapan nila. So, pero most of the Bible scholars tell us na makikita ito dyan sa may Persian Gulf na tabunan ng tubig, yung garden ng Eden. But those are theories. Kasi ang Biblia never talked about Eden after Genesis chapter 2 at chapter 3. Matapos palayasin ng Diyos ang tao mula sa hardin. Pero nandito pa rin sa ating panahon ngayon, yung ilog ng Gihon, makikita pa rin yan sa Israel. Yung ilog ng Tigris, makikita yan sa may Iraq at saka sa Iran, ganun din yung Euphrates. Pero yung Pison, hindi nila makita until now. Hindi makikita ng mga Bible archaeologists, hindi makikita ng mga Bible scholars kung saan makikita ang ilog ng Pison na yan. So, garden or the Eden ay napakalaking lugar. And inilagay ng Diyos ang tao doon for a purpose. Pagyamanin at pangalagaan. Tingnan po natin, ang word na pagyamanin sa Hebreo, abad. Abad yung Hebrew term sa salitang pagyamanin. Gustong sabihin, to work and to serve as an act of worship. Pagyamanin. So ang Hebreo na term pala noong pagyamanin, dito po sa versikulo ating binabasa, nangahulugan po na to work and to serve as an act of worship. Dito po sa mandato na ibinigay ng Diyos sa tao, sa Genesis chapter 2, nandoon na ang espiritu ng pagsamba. If you work and if you serve, always do it to the Lord, sapagkat ang Panginoon naman talaga ang karapat-dapat na paglingkuran, ang karapat-dapat na pagtrabahuhan. Kaya nga ang Apostol Pablo ay maliwanag sa kanyang pagtuturo sa Bagong Tipan, na tayo pong mga nagtatrabaho, ay huwag tayong magtrabaho sa ating mga masters. We will work for the Lord. Whatever you do, do it for the Lord. Amen. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, whatever you do, do it to the Lord. And then yung word na pangalagaan, sa Hebreo pala ay shamar, na gustong sabihin to keep, to watch, to preserve. To keep, to watch, and to preserve. Yan pala mga gustong sabihin ng salitang pagyamanin at pangalagaan. Pagyamanin, gustong sabihin, to work and to serve as an act of worship. Pangalagaan, to keep, to watch, and to preserve. And even until now,
mga minamahal na mga anak ng Panginoon, ito yung mandato na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Because work then is a divine mandate to all believers. And the kind of work that we do matters to God. Ang trabaho po natin, ang ginagawa po natin ay isang mandato galing sa Panginoon para sa lahat ng mananampalataya. Kaya nga very cruel yung term na ginamit ni ang Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Sa mga tamad, anong dapat gawin, Brother Roger? Wag pakainin. Very cruel. Why? Because Christians are mandated by the Lord to do the work. Minsan sabi natin, hindi, mahal ko yung anak ko, sige lang, hayaan mo siya mag-upo dyan at nakahiga lang siya, kuyakoy lang siya buong araw at nagtitingin sa cellphone at nagsasayaw ng mga, mga sayaw-sayaw ng ganun lang. Hayaan mo lang siya. But the scriptures are clear with regards to our daily life. We are expected by the Lord to do work and to labor. Why? Because those things glorify our God. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? And then the second aspect of that is that, sinabi natin it is a divine mandate, but it is the kind of work that we do matters to God. Hindi lang anong klaseng trabaho, kundi ang uri ng trabaho na ating ginagawa ay mahalaga sa Panginoon. Bakit? Kasi dapat ang ginagawa po natin ay dapat nagpapayaman at nangangalaga. Pag sinabi mong pagyamanin sa Tagalog, gustong sabihin, i-improve, pagandahin. Amen. Kaya nga may parabol ang ating Panginoon patungkol sa talents. Merong binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. Ano pong nangyari doon sa binigyan ng 5? Ano nangyari sa kanyang talento? By the way, ang talento na yun, pera yun. Anong ginawa niya sa 5 talento? 1 talent is equivalent to 1 year's salary. So 5 years salary ang binigay ng amo sa kanya. Ininvest niya, and after his investment, dumoble. Anong reaksyon ng amo? Nagalit ba ang amo? O natuwa yung amo? Natuwa yung amo. At sabi niya, halika, pumasok ka sa aking kasiyahan. Ano po ang ginawa nung binigyan ng 2 na talento? Equivalent sa 2 taon na sweldo. Kung ikaw ito matanggap ng 100,000 a month, 1.2 million yun. So times 2, 2.4 million. Anong ginawa niya doon sa 2.4 million? Ininvest niya rin. Dumoble din. Anong reaksyon po ng amo? Masaya. Samantalang yung isa, binigyan ng 1 talento, anong ginawa niya? Binaon sa lupa. Kasi natatakot siya, baka matlugi siya. Natatakot siya, baka manakaw yun. Natatakot siya, baka kung anong mangyari doon. Mahirap pagsugal sa mundong ito, sabi niya. Pagdating ng amo, at ni-require sa kanya ng amo yung talento na kanyang ipinagkatiwala sa kanyang alipin, sabi niya, mahal na Panginoon, alam ko po na kayo po ay nag-aani ng mga hindi nyo po itinanim. So ito po ang nangyari. Ito ang binigay mong pera, sa iyo po yan buong buo, walang bawas, walang kulang. Wala ding sobra. Ano pong reaksyon ng amo? Nagalit siya. Ano ang sabi niya? Tamad na alipin. Pansinin po natin ang sinabi ng amo, tamad na alipin. The Lord hates laziness. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, the Lord hates laziness. Hindi ko sinabi the Lord hates the lazy, tao yun. Ang ayaw ng Panginoon, yung katamaran.
Ayaw ng Panginoon ng katamaran. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, pagyamanin mo at pangalagaan mo. So dapat ang trabaho po natin, nag-i-improve ng ating mga sarili. Nag-i-improve ng ating as a person. Pero kung ang trabaho mo nadidegrade ka at naaapakan ka ng iba, mag-isip-isip ka, ito ba talaga ang trabaho na galing sa Panginoon? Or ang trabaho mo ay lalo kang nag-i-improve, lalo kang nagiging, nag-i-improve ka as a person, ang profession mo nag-i-improve, marami kang skills na natutunan dahil sa trabahong yon, nagagamit ng lubusan ng iyong mga talento at mga potential na ginawa ng ating Panginoon, then you are on the right track. Ang ikalawang aspect ng trabaho na dapat nating tinatrabaho, hindi lamang nagpapayaman, kundi ito din po ay nangangalaga. May concern ba yung ating trabaho sa atin? O pinapatrabaho lang tayo umaga, hapon, gabi. Tapos pang magkasakit tayo, tanggal ka sa trabaho kasi masakitin ka. Hindi alam nung amo na yun, nagkaroon ka ng sakit, dahil sa trabaho, nasubrahan na, wala nang pahinga. May break nga naman, pero 5 minutes pa. Tapos ang sabi pa ng amo sa'yo, working break. Ano daw yun? Wala ding lunch. Kaya yung mga Japanese, may maganda silang policy. Required ang kanilang mga empleyado, pag tanghali, dapat sila natutulog. Meron silang power nap. Required sa kanila. Ganon din sa Bible School, nire-require namin lahat ng estudyante pag alas 11:45 hanggang alas 12:45, dapat tulog sila. May bagting yon, Sister Helen. Natutulog sila. Tapos after ng 12:45, magpiprepare na sila ng mga sarili kasi mayroon na silang dapat gawin. Importante ang pagpapahinga. That is also part ng ating pangangalaga. So, there are 5 reasons why our work matters to God. First, through work, we serve people. Pwede bang pakisabi? Through work, we serve people. Actually, ito po yung dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho. Ang makapaglingkod sa iba. Di ba? Mayroong ang mga teachers parati nagtatanong sa kanilang mga estudyante, paglaki mo, ano ang gusto mo maging? Kaya minsan sa mga schools, pinapasuot pa ng mga uniform ng dentist yung mga estudyante, pinapasuot pa ng uniform ng fireman, pinapasuot pa ng uniform ng teacher, kaya itong mga magulang din naman nagkandak kumahog din ng kabibili ng mga uniform na maliliit. Tapos patatayuin yung bata doon sa entablado at ang sasabihin niya, gusto kong maging. Meron tayong estudyante dito sa ating Christian school dati. Ganun ang kanilang ginawa ng teacher. Gusto kong maging teacher, gusto kong maging pastor, gusto kong maging dentist, gusto kong maging abogado, gusto kong maging engineer. Tapos may isa doon, Sister Helen, ang sabi niya, gusto kong maging nanay. Yun ang kanyang sinabi. Bakit gusto mong maging nanay? Kasi nag-aalaga ng baby. Maganda, no? Nag-aalaga ng baby. Napanood ko tuloy yung clip kay Willie Revillame din naman na ano ba yung palabas ni Willie Revillame na yan, yung game show niya. Gusto daw niyang maging nanay. Kasi naglalaba ang nanay. Sabi nung bata, kasi naghuhugas ang nanay. Gusto niyang maging nanay. Why? We work in order to serve people. Nagsiserve tayo sa tao. This is the big part of our job. Industries, goods and services. We work together to meet people's physical needs. Ang iba din naman, nagwo-work din in order to meet people's aesthetic needs. Kaya pumupunta tayo sa mga barbershop para magpatupi ng buhok. Or nagpapatawag ang iba ng mga manikurista, noong mga nagpipintura ng mukha para gumanda ang kanilang sarili. Aesthetic. Ang iba din naman nagbubukas ng gym para gumanda yung katawan ng mga
pumapasok doon. Ang iba din po naman, they work in order to serve people to meet their spiritual needs. Kagaya ng mga pastor, mga misyonero, mga counselors, mga Christian counselors, mga Christian teachers, in order to meet the spiritual needs of the people. Ikalawang dahilan why our work matters to God. Not only that through work, we serve people, but through work, we also meet our own needs. Kanina, nagtatrabaho tayo in order to meet the needs of others. Ang teacher nagtuturo para may matutunan yung estudyante. Pero ang teacher nagtuturo din para may sweldo. Amen sa mga teachers. Sige nga, magsabi kayo, hindi pastor kami, hindi kami after sa sweldo. Adi wag mong tanggapin ang paycheck mo. Pero sabay, wala nang paycheck ngayon, naka-ATM na lahat ngayon, ano? Ang doktor, nagtatrabaho siya para gumaling yung kanyang pasyente. Siyempre, pag magpakonsulta ang pasyente, consultation fee, 500 pesos. Pag gumamit ng stethoscope, may dagdag yun. Pag umupo sa kanyang bed, may bayad yun. Kaya nagpa-check up ka lang ng high blood mo, babayad ka ng 20,000 pesos. Wala namang ganun dito sa Romblon, ano? Why? Our work allows us to exercise the gifts and abilities God gives us, whether we are paid or unpaid. However, God expects us to provide for ourselves. Ini-expect ng ating Panginoon na tayo po ang magpo-provide sa ating sarili at hindi po ang umasa sa iba. Lalo na kung ikaw ay adult na, you are expected by the Lord to provide for yourself. Hindi ka pwedeng, kung sa term ng tatay ko ay nakadungango doon sa nanay mo at saka sa tatay mo. Adult ka na? Ano bang age ng adult, Sister Helen? Ha? 18 above. Pero ang mga 18 nag-aaral pa. Pero pwede namang mag-aral at nagtatrabaho ng konti. Para yung mga pang-photocopy ay meron ng pambayad sa photocopy at hindi na magsabi, ma, pang-photocopy. Pang-photocopy. Nag-aral po ako ng college, hindi ako humingi sa nanay at tatay ko ng pang-photocopy. Nag-thesis po ako kahit piso, hindi ako humingi sa nanay at tatay ko. Nag-practice teaching po ako, ang mahal-mahal pala mag-practice teaching, Sister Helen, kasi may marong ibibigay sa principal, may ibibigay sa cooperating teacher, I don't know kung yan pa rin ang nangyayari ngayon. Tapos, pag mag-demo ka, pakakainin mo pa yung panel, pakainin mo pa yung mga estudyante, at lahat ng teacher doon sa school na yun. Ay, estudyante ka pa lang. Pero kahit piso, hindi ako humingi sa nanay at tatay ko. Kawawa naman yung estudyante. Actually, hindi ang estudyante ang kawawa, Sister Claudette. Yung magulang ng estudyante. Bakit nga may ganong klaseng sistema? Pero tingnan po, balikan po natin ito. Pag ikaw ay adult, dapat nagtatrabaho ka. At hindi ka dapat nakatambay. Amen. Pwedeng tingnan nyo yung katabi. Tumingin lang, huwag na kayo magsalita. Second Thessalonians chapter 3 verse 10, if one will not work, sabi niya ni Pablo, Second Thessalonians, tingnan niyo po sa Bible, hindi nagaga-invento si Pastor Andrew, ano? If one will not work, neither let him eat. Ang tanda-tanda mo na. Kahit man lang maglinis sa buong bahay, hindi man lang naglinis. Paano mahutuwa yung magulang mo na pakainin ka?
May anak ka na nga, kinanay ka pa rin humihingi ng pera. Bakit kinanay ka humihingi ng pera? May anak ka na. Ang anak mo, pakainin mo. Tama ba, Roger, no? Huwag mong hayaang iba ang magpapakain sa anak mo. Bakit? Kasama ba yung iba na yun nung ginagawa mo yung anak mo? Tapos ngayon, mag-aasa ka sa iba. Hindi, obligasyon niya ng nanay ko na ako'y suportahan. Walang obligasyon ang magulang mo. Para pag matanda ka na. Sa ibang bansa, sa ibang lugar, kahit po yung mga tinatawag natin sa Pilipinas na PWD, they are working and they are supporting themselves. Ang lakas-lakas ang katawan mo. Magsabi tayo, kasi pastor, wala po akong makitang trabaho. Wala bang makitang trabaho o mapili lang sa trabaho? Kinuha ko talaga ang salamin ko para hindi ko makita ang reaksyon ninyo. Di ba? Magsasabi tayo, wala kasi ako, pastor, makitang trabaho. Ang daming trabaho sa mundong ito. Ang daming pwedeng gawin upang masuportahan ang ating mga pangangailangan. Hindi naman nagkulang ang Diyos para bigyan tayo ng talento, ng kakayahan at ng katalinuhan upang hindi po tayo makahanap ng maayos na trabaho. Amen! Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, hindi nagkulang ang Diyos sa iyo. Ikatlo, why work matters to God? Hindi lamang that our work, through work we serve people. Also, through work we meet our own needs. But at the same time, through work, we meet our family's needs. Pangailangan ng iba, pangangailangan ko, pangailangan ng pamilya ko. Nagtatrabaho po tayo kasi may pamilyang umaasa sa atin. May pamilyang umaasa sa atin. Ang iba sabi nila, hindi na ako magtrabaho, may pensyon naman si nanay. May pensyon naman si tatay. Pero from time to time, nag-i-expect din naman yan sila na mayroon kang maiabot sa kanila. Amen. Amen. Nag-i-expect din naman yan na may maiabot tayo sa kanila. Mas masaya. God expects the members of the household to provide for their families. Iba't iba ang paraan ng pagpo-provide. Kanina sabi ko, iba't iba ang paraan ng trabaho. Ang iba sa material needs, ang iba sa physical needs, ang iba sa aesthetic needs, ang iba sa spiritual needs. Ano ba yung role mo sa family mo? Hindi, ang role ko lang sa family ko ay kwan. Isa akong, anong tawag doon? Mahirap, mapangit kasi sabihin yung kwan. Pabigat sa pamilya, Sister Helen. Ang role ko sa family ko ay parang isang, ano ba yan? Pampadami ng pamilya. Kung sa church ay taga-upo sa mga upuan ng simbahan. Pampadami ng pamilya. Hindi ganun ang role. May role tayong ginagampanan. At lahat tayo may ginagampanan. Pwede sa pag-meet sa physical needs ng family. Malaking ginhawa kaya yan. Na dahil member ka ng family, pag kailangan ang iyong physical presence, Brother Roger, nandun ka. Merong ililipat na paso, nandoon ka. Merong aayusin na bubong, nandoon ka. Merong aayusin na bintana, nandoon ka. Merong aayusin na bumabarang inodoro, nandoon ka. Di ba malaking ginhawa yan sa family? Amen? Pero kung nakaupo ka lang dyan, nakatingin ka lang, ay, may twinkle, twinkle little star sa bahay namin. At wala ka namang ginagawa, kahit malang kumuha ng hagdan, asa kumuha ng cardboard, ng, anong tawag dyan, ng bear brand, at saka isingit doon sa butas na yon para pag dumating ang tag-ulan ay hindi kayo mabasa.
reklamo ng reklamo, itong bahay namin, ito ng maraming butas itong bahay namin. Pwede namang bumili noong dyan sa tindahan dyan o sa labas na yan, yung parang palara ng sigarilyo na dinidikit sa mga butas-butas. Pwede naman yun. Di ba may nabibili na ganon, parang aluminum something na ganon? Nakita mo ang iyong balde ay may butas na, nag-crack na sa sobrang kalumaan, walang pambili ng balde, pwede namang bumili noong ganong bagay at idikit doon. Okay na rin. By the way, ang purpose naman ng balde ay makapag-hold ng tubig at hindi dekorasyon. Kaya okay lang yun na may mga patsi-patsi yung balde mo. Kung wala ka pang pambili ng bagong balde. Or, wala kang ang trabaho, pero araw-araw naman naglilinis ka sa bahay, nagtatanim ka ng bulaklak, inaalagaan yung bulaklak, magaan yun sa pakiramdam ng magulang mo. Estudyante ka, hindi ka pa makakontribute pambili ng ulam, pambayad sa kuryente, pwede ka naman na gigising ka ng umaga pa, maglinis-linis sa bahay, magpunas-punas sa bahay, magbinyag ng mga tanim, malaking katuwaan ng magulang. Pag humingi ka sa kanya, pahingi ng pang-project, hindi pa natapos ang sasabihin mo, Sister Claudette, bigay agad ng pera ang nanay. Kasi alam niya, maganda itong batang ito. Pero kung 10 sa sigaw na yung nanay, hugasan ang plato! Hindi ka pa rin gumagalaw dyan. Pag magsabi ka, pahingi ng pang-project, nako, ang haba-haba ng sermon niyan, Sister Claudette. Noong mga bata kami, hindi pa ako Kristiyano noon, pag gusto naming sumayaw pumunta sa sayawan, kasi hindi pa bawal pang sumayaw mga bata sa sayawan pero pwedeng makinuod. Ang ginagawa ko po noon, umagang-umaga pa lang, nag-igib na ako ng tubig ng pagkalayo-layo, maghanap pa ako ng maraming kahoy sa bundok at dalhin sa bahay, magsasaing ako at saka magatahip ng bigas at lahat-lahat. Tapos magasabi ako kay tatay pag alas 4 ng hapon o alas 5 ng hapon, mapunta ako sa sayawan. Tapos nakaprepare na rin yung sulo ko na dahon ng nyog. Magsabi siya na, hindi, mag-igib ka muna ng tubig. Ang sagot ko ay, puno na ang drum. Hindi, walang kahoy. Marami na doon sa dapog. So meron. Sige, bahala ka, sabi niya. Di maligo na ako at saka mag-prepare papunta doon. Ganon din naman ang mga Kristiyanong kabataan. Tayo po ay nag-aaral, pero dapat may pakinabang din tayo sa ating mga bahay at tayo din po ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi na, mapunta ako sa church, may practice. Alas 5 pa yung schedule ng practice ni Sister Joy. Alas 5 pa ng umaga, umaalis sa bahay. Gabi pa ang practice, hindi umaga. Kaya minsan ginagawang alibay itong simbahan para sa kanilang katamaran. We work in order to meet the family's need. 1 Timothy chapter 5 verse 8. If anyone who does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Nakita nyo? Tingnan nyo po sa mga Bibles ninyo. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ano ang sabi? 1 Timothy 5 verse 8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Sabihin nyo sa iyong sarili, kinakalinga ko ang aking mga kamag-anak. O di ba, wala akong narinig? Pag nangangailangan ng panggamot yung kamag-anak mo, hindi mo man lang tinutulungan?
Minsan yung kamag-anak natin, pupunta sa atin, hihiram kahit patubuan mo pa para lang may pang-tuition ng anak niya. Hindi mo man lang pinapahiram kahit meron ka. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi pastor, kilala ko yung kamag-anak ko na yon. Mangungutang talaga yon at saka ang listahan noon sa tubig. Kaya hindi ko siya pinapahiram. Di wag mo na siyang pahiramin, bigyan mo na lang kung meron ka. Amen! Yan. Mayroon naman nag-agree ng konti. Thank you sa nag-agree. Sa mga hindi mag-agree, bahala na ang Panginoon. Praise God. Una, why our work matters? Because through work, we serve people. Through work, we meet our own needs. Through work, we meet our family's needs. Pang-apat, through work, we earn money to give to others. Sa mamagitan po ng ating mga trabaho, nagkaroon po tayo ng financial upang may maibibigay tayo sa iba. Alam nyo, ang blessings ng Panginoon, hindi lang yan para sa atin o sa ating family. Ginagamit din po natin yan sa pagtulong sa iba. Si Brother Ron, ang kanyang prayer, Lord, i-bless niyo po ako para may maitulong ako sa iba. And it is a good way of prayer. Because in Old Testament and even in New Testament, God tells us to be generous in meeting the needs of others. Ang nais ng ating Panginoon, maging generous po tayo sa pag-meet sa pangailangan ng iba. Especially to those who are poor and those who are ministering to us spiritually. Sabi sa Leviticus chapter 19 verse 10, ang sabi niya, you shall not glean your vineyard, nor shall you gather the fallen fruit of your vineyard. You shall leave them for the needy and for the stranger. I am the Lord your God. Pag kayo po ay may palayan, usually pag mag-aani po, may mga ilang stalks ng palay na naiiwan. Nakatayo pa ang iba. Ang iba po ay hindi nauubos ng hawak noong pag nag-aani kasi ng gano'n, hawak ka ng palay, tapos gano'n, di ba? Hawak, gano'n, Minsan, may naaabot po yung karit na hindi nahawakan ng kamay. Ang instruction ng ating Panginoon, wag mo nang pulutin yon. Wag mo na rin kunin yung mga doon sa may gilid-gilid. Bakit? Sapagkat yung mga nahuhulog, at saka yung mga naiiwan sa gilid-gilid, iwanan mo yon para sa mga nangangailangan. Yan ang instruction ng Panginoon. Sa Leviticus chapter 19 verse 10. Kaya nga nakilala ni Ruth yung kanyang napangasawa. Kasi si Ruth ay taga Sagraw. Sagraw ang tawag sa amin sa Santa Fe. Wala silang lupain at hindi din sila qualified magtrabaho sa lupain. So ang ginawa niya, kung saan merong anihan, nakikipulot siya noong mga naiwan na mga grains ng mga tao. At yun ang pang-support niya sa kanyang sarili at sa kanilang pamilya, sa kanyang mother-in-law, si Naomi. Ephesians chapter 4 verse 28. Let him who steals steal no longer, but rather let him labor, performing with his own hands what is good, in order that he may have something to share with him who has need. Yung mga magnanakaw daw, na walang ibang ginagawa kundi ang magbantay ng kawayan ng iba para kumuha noong labong, ay wag nang magnakaw. Sa halip, ang sabi niya, magtrabaho siya gamit ang kanyang sariling kamay ng isang trabahong maganda. Nang sa gayon, meron siyang maitutulong sa iba. So ang nais ng ating Panginoon, ang bawat isa sa atin ay maging beneficial
Not only for ourselves, our own family, but also in our society. May maitutulong tayo sa iba. May maitutulong tayo sa mga nangailangan. May maitutulong tayo sa humihingi sa atin ng tulong. Galatians chapter 6 verse 6. The one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. Yan ang prinsipyo ng tuition fee sa mga school. Dahil ikaw ay natuturuan, magbibigay ka ng tuition fee sa school. Ganon din naman ang instruction ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano. The one who is taught, ang sino mang tinuturuan ng salita, ay dapat mag-share ng lahat ng mabubuti sa nagtuturo sa kanya. Dito sa ating church, may mga kapatid po tayo na nagpa-practice ng teroma. Yung teroma po ay, anong tawag doon, Brother Ron, sa teroma na yon? It is wala na para sa Brother Ron. Ang teroma ay first fruit offering. May computation silang ginagamit. Magtanong kayo kay Brother Mel kung ano yung teroma. Number 5, our work matters because we serve people, we serve our own needs, we meet the family's needs, we earn money to give to others, and also, through work, we express our love to God. Sa magitan po ng ating trabaho, ipinapakita natin ang pag-ibig sa Diyos. One of God's love language is obedience. Isa po sa lingwahe ng Diyos ng pag-ibig ay pagsunod. When we work, we are obeying His two great commandments, to love God and to love our neighbors as ourselves. Yan ang sinasabi sa Matthew 22:37 hanggang 39. So we love God by obeying Him from the heart. We love our neighbors as we serve other people through our work. We bring glory to God by working industriously. Tayo po nakapagdadala ng papuri at kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng atin pong kasipagan. Demonstrating what He is like. Ipinapakita natin kung sino ang Diyos and serving others by cooperating with God to meet their needs. In serving others, we serve God, and that's why our work matters sa Panginoon. Mga kapatid at iniibig sa ating Panginoon, tapusin ko po yung kwento nung teacher na nagtatanong sa kanyang estudyante, ano ang gusto mo maging? Ang ibang estudyante, ang sabi niya, gusto kong maging inhenyero. Ang ibang estudyante, ang gusto niya, gusto kong maging guro. Ang ibang estudyante, ang sinasabi nila, gusto kong maging doktor, gusto kong maging pulis, gusto kong maging sundalo, gusto kong maging fireman, upang makapaglingkod kami sa kapwa. And then merong isang Juan doon na estudyante, tinanong niya, Juan, ano ang gusto mong maging? Ang sagot ni Juan, gusto kong maging kapwa para may mapaglingkuran ng aking mga kaklase. Mga kapatid, hindi nais ng Diyos na tayong lahat ay tayo ay maging kagaya ni Juan. Umaasa sa tulong at paglilingkod ng iba. Sa halip, ang nais ng Diyos, tayo mismo ay maglilingkod sa isa't isa. Because when we serve others, we meet everyone's needs.